So, andito tayo ngayon sa church ni Pastor Eman Bertus. So, yan po yan. Ang pangalan ay Turning Point Church. So, magkita-kita mamaya. So, God bless everyone. Ito po ang kanyang church. Yan, papasok na po tayo. So mag-hi po kayo dyan. Hello, hello kayo. So ito ang kanyang church. Popost ko sa YouTube ko yung mamaya. Yan, ang kanyang church. Para kahit wala na tayo sa mundo, napapanood nila yung mga mission natin, di ba? So ito po ay pang ilang anniversary niyo? 8th anniversary po. So 8th anniversary ng Turning Point. Yan, mga sound tech nila, ayan sila. Yan po ang kanilang mga ayan, kasama ko si Jake Pagaw sa aking mission ngayon, Turning Point Church. So hinihintay namin yung kanilang pastor. So mamaya uli. So dito na ang pastor nila, Pastor Eman. Kanilang 18th anniversary dito. Ilalagay ko sa YouTube ko mamaya. So nakikiselebrate tayo sa kanila. Ating kapatid. May YouTube channel yan si Pastor. Ayan ninyo, sa hindi po yung link para na mag-subscribe. God is good. Ang namin nasa langit, kaharian at kalooban mo'y maganap sa lupa, gaya ng sa langit. Dito sa lupa, gaya ng sa langit. Sa'yo ang kalwan at iyan. Sa'yo ang kahang, and your will be done as we serve your heart. Serve your heart. The next salvation known as your will. Ang believer ang dinadala ngayon ng Lord sa kanyang presensya. Amen? Sabi ni Reinhard Bonnke, bago siya mawala, bago niya ipasa yung torch sa kanyang spiritual son, si Daniel Colenda, we have only 15%. Sabi niya, we have only 15% of population here in Africa na hindi pa nakakakilala kay Lord. Ikaw na bahala sa kanila. 15%! In short, lumalaki na bilang natin, mga kapatid! Na hindi pinapakita ng media sa'yo. Kasi bakit? Gustong ipakita ng iba na mas makapangyarihan. Hinihintay, Lord, ano po ba ang sagot nyo? Kahakbang na po ba ako? Anong nais mo sa aking buhay? Hindi ko alam kung may connection to sa aeroplanong nakita ko. Pero ang nasesense ko, kapatid, in my spirit, no po, ito ay different type of call that God prepared for your life. Ewan ko kung ano yung mga kino-consider, no? Pero sinasabi ng Panginoon, this is the time for you to step forward doon sa matagal mo nang iniimo. Huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba. Ako ang bahala, ako ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Sinasabi ng Panginoon, hindi kita pagkukulangin. Hindi kita pagkukulangin, pupunuin ko ang sisidlan mo. Hallelujah. Hanggang sa makita mo na wala ka ng paglagyan, sinasabi ng Panginoon. But please, ni sumagi sa iyong isipan, huwag kang lalabas sa kaharian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. And Jenny, itong mga taong to, kakausapin ni Lord. Magugulat kami, magpapakilala, or kakilala mo na hindi ko alam kung anong signifika, o hindi ko alam kung ano yung connection nito sa iyong buhay, kapatid. I keep on seeing the word Charlie and Jenny na magkakaroon ng matinding parte ng paglilingkod na meron ka sa Panginoon, and even to your alam mo yun, paglago, hindi lamang sa paglilingkod, maging sa ibang aspeto ng buhay. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Pag ikaw bumalik, dodoblin pa ng Diyos yung nawala sa iyo eh. Mas hihigitan niya pa yung nawala eh. Amen, amen. Sabi ng Diyos, nawala. Yan po ay islak-las-las. So marami yan na mababasa natin po sa Bible na nung sila ay nagsisi, bilis sila ng Panginoon. Tulad na lang nung isa ring mensahe sa Noah's Ark. Repentance din. May tanong ako. Para kanino yun? Yung sinabing repent. Sige, next slide mga kapatid. Yung pangalawang repent, manumbalik ang kaisipan ng Diyos. Yun. Yung tao noon eh. Ang such time na nakorrupt na lang ito, yung isip ng Diyos, naging abnormal na mga isip ng mga tao. Kaya pagdating kay Cain at Abel, abnormal na yung isip. Parehong sumasamba sa Diyos, pero yung isa abnormal. Amen, amen. Nakikita nyo? Magkaiba na ang isip. Maraming Kristiyano ngayon, hindi pare-pareho isip. Maniwala po kayo, hindi lahat ngayon pare-pareho isip. Kaya yung repent na yan, hindi lang para sa mga drug lord yan. Hindi lang para sa mga callboy yan. Yung repent na yan, para sa lahat po yan, pati religious sa kultan, Pharisees, Sadducees, lahat, mga tax collector. Yung repent na yan, para sa lahat. That's why the very clear message of repentance, hindi lang ito para sa mga unbeliever. Pati sa mga believer, kailangan mo rin ito. Yes. Kaya yung gawain ng Diyos hindi lumalaki. Bakit? Hindi ka isip ng Diyos yung repent. For the kingdom. Sabi mo sa katabi mo, manda ka talaga. Repent, next slide. Not just you are saying sorry for what you have done, but completely reversing the way you think. Kaya yung repent at saka ni Jesus, hindi heart ang binanatan niya, bro. Mind. Yeah. Come on. Kasi hanggang hawak ni Satanas ang isip mo, tapos ka. Kaya sabi ni Jesus, reverse. Let us reverse. Nakakakilabot. Kasi ayaw ng demonyo na marinig mo to. Hallelujah. Hindi nga lamang ang binanatan ng Diyos eh. Yung unang preaching, hindi nga sinabi ni Jesus, for God so loved. Hindi nga ganun. Amen. Alam naman ang religion na mahal nyo, alam na mahal kayo ng Diyos, pinipreach din ang religion yan eh. Yes. Tinago ba ng demonyo yung pagmamahal ng Diyos? Hindi nga. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa. Noong nagturo lang, kasi yung next slide naman natin, kasi nakaka-excite tayo. Repent for the kingdom. Ayaw ka ng pinili ba? Next slide. Alam mo, Pastor, pinipilit ko, Lord, pakalmahin mo ko. Kasi ikaw ay na-born again. John chapter 3, except a man be born again, he cannot enter the future and present yan. Amen. Kasi patay yung spirito ni Nicodemus eh. Kailangan siya ipanganak muli para makapasok sa kaharian. Yung ngayong kingdom at yung paparating na kingdom. Hindi habang buhay nakapako ka doon. Binalik ka niya muli doon sa nawala sa'yo. At ang nawala sa'yo, hindi religion. Dahil yung kaharian na yan, wala pang religion, may kaharian na. Sabihin mo yung atin nyo, mga kapatid. Hello! Kaya nga may salitang restoration and redemption.
Ibig sabihin, dati ka lang nandoon, ibinalik ka lang. Hallelujah! Tapos ngayon, yung pagmamalaki mo, religion, 100 years old pa lang. Pag hindi ka sumali sa amin, mali ka. Bakit? Ilang years na ba yan? 100 years. 100 years. Ang problema kasi sa ating mga tao, sumasali tayo dun sa, matagal na yan, dyan tayo sumali. Dyan tayo sumali, matagal na religion na yan, isubok-subok. Ano yung bangko? Nakon kailangan matibay, matagal na, huwag ka magtitiwala. Kung samantalang wala pang religion, may kingdom na. Alam mo yung palakpak na pang barangay talaga. Wala pang religion, may kingdom eh. Amen, amen. Jesus! Tapos, yung pinipreach ni Jesus, hindi mo naman pinipreach. Ang pinreach ng marami, yung ginawa ni Jesus. Alam niyo ba? Si Jesus ay bumuhay ng patay. Hindi naman preaching yun eh. Resulta ng preaching yun. Si Jesus ay nagpagaling ng may sakit. Hindi preaching yun. Resulta ng preaching yun. Yes. Ang problema ng mga Kristiano, doon nag-focus sa resulta, hindi sa preaching. Ang mahalaga, repent for the kingdom. Ang Bible, magaling. Amen. Progressive yan. At hindi magsasalita ang Diyos sa salita niya, napalpak. Yes. Tingnan nyo, hindi niya muna inuna yung kingdom of heaven. Pwede naman unahin ng Diyos eh. From the time Jesus began to preach and say, the kingdom of heaven is at hand. Repent. Pwede naman balik tayo. Ang mahalaga, repent for the kingdom. Ang Bible, magaling. Amen. Progressive yan. At hindi magsasalita ang Diyos sa salita niya, napalpak. Yes. Tingnan nyo, hindi niya muna inuna yung kingdom of heaven. Pwede naman unahin ng Diyos eh. From the time Jesus began to preach and say, the kingdom of heaven is at hand. Repent. Pwede naman balik tayo. Ang tunay na Diyos, ikaw ang natutunan, kaya nalilisan. Kaya sabi ni Jesus, ang daming kinoret ni Jesus dyan. Huwag niyong gayahin yung mga Pariseo pag nag-pray, paulit-ulit sa labas. Sabi ni Jesus, pag nanalangin kayo, pumasok kayo sa kwarto, listen to this, kaya pag hindi mo na-enjoy ang Panginoon sa private room mo, sa public mo na siya na-enjoy, may problema. Pag naghihintay ka ma-enjoy ang Lord sa ganitong setting, conference lang, tapos sa private life mo mamaya, hindi mo may problema. Hallelujah. Pag naghintay ka ng music para mag-worship, may problema tayo dyan. Pag naghintay ka ng fog machine, may problema tayo dyan. Pag naghintay ka ng concert ng Planet Shaker bago mo ma-enjoy, may problema ka dyan. Bakit? Hindi pwedeng pantayan yung kasama mo Diyos sa private life mo. Walang pakakapatid. Ay nako, bahala ka. Mahirapan ka sa kingdom. Amen. Amen. Bakit anointed to? Kasi pag hindi masinito sa padre. Kaya kahit gayahin niyo siya ng hindi niyo magagawa. Hindi porkit gumanon siya, gagayahin niyo na rin. Ang gayahin niyo, paano siya mag-pray. Ay, ako'y palakpak niyo. Pangalan ba natin, kopya lang? Ay, ginawa ni Pastor Evan eh. Bakit? Nakita ko, gumanon si Pastor Evan, no? Subukan mo gawin yan, hindi ka nagpe-pray. Try lang natin. Ang secret ni Jesus, prayer lang.
Kasi, kaya sabi ng mga disciple, kita din, palaas ang demonyo eh. Nagpagaling ng mga may sakit, sabi ng mga disciple, may sekreto ko. Iyon lang ang tanging request nila kay Jesus. Sabi ng mga disciple, Sus, palayaw ni Jesus, Sus. Nahihiya pa sila eh. Kakalit. Teach us how to pray. Sabi ni Diyos, pag kayo nanalangin, hindi mama namin. Kung hindi, ama namin. Kaya pag tumawag ka sa mama, wala sa usapan ni Jesus yan. Wala sa ministry ni Jesus yan. Kasi nga, si Jesus nagsimula, kopyahin lang natin si Jesus. Kasi nireview ako ni Lord eh. Gusto ko sana kopyahin yung Victory, CCF, G12, inaral ko.